Madaling araw noong Agosto 12, 2026, habang ang malaking bahagi ng Crimea ay nakalubog pa sa kadiliman, isang pormasyon ng 15 AN-196 Lyuti drone ng Ukraine ang mabilis na lumilipad ng napakababa sa ibabaw ng Black Sea. Diretso ang takbo ng mga drone na ito patungo sa Balaklava Thermal Power Plant sa labas ng Sevastopol. Ang Balaklava TPP, na may kabuuang kapasidad na humigit kumulang 940 megawatts mula sa apat na Siemens SGT 5000-2000E gas turbine, ay nagbibigay ng halos 40% hanggang 50% ng kuryente sa Sevastopol at sa silangang bahagi ng peninsula. Kung magagawang pasukin ng Ukraine ang depensa sa Sevastopol at matamaan ang puso ng pasilidad na ito, hindi lang nito wawasakin ang electrical grid kundi direktang gigibain ng imahe na ang Crimea ay protektado at hindi kailanman magagalaw ng kalaban. Sa simula pa lang, naharap agad sa matinding panganib ang operasyon ng Ukraine. Isang Ka-27M Naval Patrol Helicopter ng Russia na nagpapatrolya sa kanlurang Sevastopol Harbor ang nakadiskubre ng mga kakaibang signal sa layong 8 milya gamit ang Phasotron NIER radar at thermal sensor nito. Agad na naghinala ang crew ng Russia na ang mga signal ay maliliit na bagay na may mababang radar cross-section o RCS, kaya iniliko nila ang helicopter upang mag-imbestiga. Bago pa man ito, naglabas na ng babala ang Russian Naval Intelligence na magsasagawa ang Ukraine ng mga pag-atake gamit ang OWA UAV laban sa mga pasilidad ng enerhiya sa Crimea, kaya ang buong depensa sa paligid ng Sevastopol ay nasa mataas na antas ng pagbabantay. Subalit pinaghandaan ng Ukraine ang senaryong ito. Mula sa control center sa Odessa, nakita na ng electro-optical camera ng nangungunang Lyuchi UAV ang heat signature ng Ka-27M bago pa sila makilala. Agad na nag-utos ang mga Ukrainian controllers sa buong pormasyon na bumaba sa altitude na humigit kumulang 60 feet o 18 hanggang 20 metro sa ibabaw ng dagat, bawasan ang lakas ng makina sa pinakamababang ligtas na antas at maghiwalay. Bawasan din ang paggamit ng active data link, habang ang mga AN-196 Lyuti na may wingspan na 6.7 metro at nagdadala ng 75 kg high explosive warhead ay nagpatuloy sa paglipad gamit ang GNSS satellite navigation na nakakabit sa Passive Inertial Navigation System o INS. Ang layunin ay gawing camouflage ang ibabaw ng dagat upang ang radar signal ng drone ay mahalo sa sea clutter at mga alon. Mabilis na gumana ang diskarteng ito laban sa surveillance ng Russia. Ang radar ng Russia ay paulit-ulit na nakakakuha lamang ng may hinang signal na lumilitaw sa isa o dalawang scan cycle bago nawawala. Ang epekto ng multipath reflection sa pagitan ng mababang Lyuchi UAV at ng tubig kasama ang background noise ay nagdulot ng tracking instability sa radar ng Ka-27M, kaya hindi ito makakuha ng permanent target lock. Napilitan ang crew ng Ka-27M na baguhin ang direksyon ng karagdagang 20 hanggang 30 degree upang makakuha ng mas magandang anggulo, ngunit hindi pa rin sila nakabuo ng sapat na tracking line upang makalipat sa phase ng pag-intercept. Sa sandaling iyon, inilako ng Ukraine ang kasunod na bahagi ng plano. Maraming magkakasabay na UAV warning ang biglang lumitaw sa iba't ibang rehiyon sa buong kanlurang Crimea gamit ang mga decoy drones tulad ng Haki-20. Dahil dito napilitan ang Russian Early Warning Network na hatiin ang kanilang prioritization sa pagitan ng mga radar channels, patrol helicopters at short-range air defense batteries. Bawat radar na humarap sa ibang direksyon, bawat helicopter na nahila palabas ng patrol line, o bawat battery na napilitang mag-hold ng putok habang naghihintay ng mas importanteng target ay nagbunga ng mga siwang sa depensa na tumatagal lamang ng ilang minuto. Ngunit para sa pormasyon ng Ukrainian UAV, ang ilang minutong iyon ay sapat na upang makalampas. Inutusan ng Ka-27M na bumalik sa baybayin upang suportahan ang isa pang rehiyon na nag-ulat din ng banta. Mula sa Odessa, pinagmasdan ng mga Ukrainian operators ang heat signature ng helicopter habang ito ay lumalayo at agad nilang itinaas ang kapangyarihan ng makina ng buong pormasyon ng Lyuti. Ang mga drone ay hindi pa rin nagmadaling umakyat sa papawirin, sa halip nagpatuloy sila sa paglipad ng napakababa sa ibabaw ng dagat habang mabilis na patungo sa baybayin ng Crimea. Dito naging malinaw ang halaga ng mga decoy attacks. Hindi kailangang gibain ng Ukraine ang bawat linya ng depensa ng Russia, kailangan lamang nilang paikutin at palitawin ang maling direksyon sa mga mata ng Russia sa pinakamahalagang sandali. Ngunit ang paglagpas sa patrol helicopter ay ang unang pagsubok pa lamang.
Habang kumukonti ang distansya patungong Sevastopol, ang signal ng GNSS sa maraming UAV ay nagsimulang magkaroon ng matinding degradation dahil sa electronic warfare o EW ng Russia. Ang positional error ng mga drone ay tumalon mula sa ilang metro patungo sa 10-10 metro at may mga pagkakataon na ang satellite connection ay tuluyang nawawala sa loob ng ilang segundo. Maliwanag na pumasok ang pormasyon sa isang lugar na may matinding GPS spoofing at jamming kaya agad na binawasan ng Ukraine ang pagdepende sa satellite signal at lumipat sa passive INS na gumagamit ng mga internal gyroscopes at accelerometers upang kalkulahin ang direksyon, speed at posisyon ng walang radio frequency emission. Ang INS ay ganap na passive at hindi mababara ng anumang frequency jamming ng kalaban. Gayunpaman, ang pangunahing limitasyon nito ay ang accumulation error sa paglipas ng panahon, kung saan ang maliit na maling pagbasa sa acceleration of flight angle ay maaaring magdulot ng deviation na may layong 10 o daan-daang metro pagkalipas ng ilang minuto. Kung lilipad sila gamit ang INS sa napakahabang panahon, may panganib na lumihis ang mga drone mula sa kinalkulang flight corridor. Sa kabilang banda, kung aakyat sila upang muling makakuha ng GNSS signal, lalabas sila mula sa ground clutter at magiging malinaw na target para sa mga radar ng Russia, kaya pinili ng Ukraine na manatili sa mababang altitude at tanggapin ang pakikipagkarera sa oras. Nang magsimulang lumitaw ang baybayin ng Sevastopol sa electro-optical camera, naaninag ang mga port cranes, ilaw ng industriya at ang mga semento ng breakwater. Sa harapan ng mga UAV ay ang pinakamakapal na layer ng depensa na may maraming overlapping search zones at kill zones. Kapag may isang sensor ng Russia na nakapanatili ng target track ng matagal, agad na ipapasa ang target sa pinakamalapit na interception system. Ang Panzer S-1 missile and gun system na nagpoprotekta sa port area ang unang defense system ng Russia na nakakuha ng sapat na target lock upang makapagtala ng firing solution. Mabilis na kumalas mula sa launcher ang dalawang 57E6 missiles, kaya isang LEOT UAV ang agad na nawala sa pormasyon matapos tamaan at hindi nagtagal ay ang pangalawang drone naman ang bumagsak mula sa flight path. Habang ang mga natitirang drone ay nagpapatuloy sa pagpasok, ang dalawang 30mm automatic cannons ng Panzer S-1 ay nagsimulang magpakawala ng sunod-sunod na tracer rounds na pumunit sa kadiliman, dahilan upang ang isa pang UAV ay nawalan ng kontrol, umikot, at bumagsak sa dagat bago pa makarating sa breakwater. Sa halip na umatras, tinanggap ng Ukraine ang pagsasakripisyo sa ilang bahagi ng pormasyon upang magbukas ng daan para sa iba pa. Ang dalawang nangungunang UAV ay sadyang sumulong ng mas malalim na nagsanhi upang ang halos buong atensyon at radar channels ng Panzer S-1 ay maituon sa kanila. Ang isa sa mga sacrificial UAV na to ay nabagsak ng missile, ngunit ang isa pa ay direktang bumulusok patungo sa mismong posisyon ng Panzer S-1 battery. Sa loob ng ilang segundo, ang putok mula sa Panzer na iyon ay tuluyang tumahimik, kasi at ang maikling sandali ng pagkakagulo ay sapat na upang ang 10 natitirang Liuchi UAV ay mabilis na makatago sa nagulong defense zone bago pa makapagtakda ng bagong target allocation ang mga katabing air defense systems, kung saan ipinagpalit ng Ukraine ang mga nangungunang drone upang bumuo ng isang kritikal na gap sa linya ng Sevastopol. Subalit mabilis ding nag-adjust ang mga puwersa ng Russia. Sa halip na maghanap sa 10 maliliit na target na may mababang RCS sa gitna ng sea clutter, kinalkula ng Russia ang lugar kung saan posibleng lumitaw ang pormasyon ng Ukraine batay sa lakas ng hangin, bilis ng paglipad, tagal ng pagkawala ng GNSS at ang INS drift error. Ang hangin mula sa timog kanluran sa bilis na 10 knots, kasama ang higit 15 milyang paglipad na may unstable satellite signal, ay nagbigay ng kalkulasyon sa Russia na ang gitna ng pormasyon ay posibleng lumihis ng humigit kumulang 120 yards mula sa orihinal na koridor, kaya ginamit ng Russia ang mismong guidance error ng Ukraine upang maghanda ng isang zona ng pananambang. Ang mga Russian FPV team ay nakapuwesto sa kahabaan ng inaasahang koridor, armado ng mga thermal sensors at quadcopters na may nakakabit na warhead. Nang heat signal ng nangungunang Liuchi ay maging malinaw, 4 na FPV drones ang mabilis na umakyat mula sa iba't ibang anggulo, ngunit huli na nang makita ng Ukraine ang pag-atake. Ang isang FPV ay direktang tumama sa pakpak ng unang UAV na sumira sa lifting structure nito at nag-alis dito sa pormasyon,
habang ang isa pang liuti ay hinabol ng kasunod na FPV at nawalan ng signal matapos ang dalawang magkasunod na pagliko, kaya nagawa ng Russia na pabagsakin ang dalawa pang drone nang hindi gumagamit ng anumang missile, ngunit mabilis na nahanap ng Ukraine ang limitasyon ng FPV ambush strategy. Ang effective control radius ng mga FPV ground operators sa ganitong senaryo ay hanggang 5 milya o humigit kumulang 8 kilometro lamang mula sa baybayin. Ang siyam na natitirang UAV ay agad na kumalas at kumalat sa dalawang gilid na nagbago sa formasyon mula sa isang linear column patungo sa isang malawak na fan-shaped formation. Dahil dito, napilitan ang bawat FPV team na pumili ng iisang target lamang habang ang ilang UAV ay nakalabas sa line of sight ng optics at ang iba naman ay mabilis na lumampas sa control link limits ng mga FPV stations sa likod. Kaya pagdating ng humigit kumulang 0452 ng umaga, 8 AN-196 Liuchi UAV ang patuloy pa ring bumubulusok patungo sa Balaclava TPP. Sa eksaktong sandaling ito, lumitaw ang isang mahalagang pagbabago sa takbo ng operasyon. Ang visual image ng Balaclava Thermal Power Plant ay naging sapat na malinaw sa mga kamera upang ang AI-assisted optical guidance system at DISMAC sa loob ng mga drone ay magsimulang ihambing ang aktwal na tanawin sa mga sangguniang larawan na nakakarga bago pa ang biyahe. Ang INS accumulated error ay hindi na naging balakid dahil hindi na kailangang umasa ng mga drone sa ganap na geographicong coordinates kung saan kailangan lamang nilang kilalanin na ang target ay nasa harapan na mismo ng kanilang mga optical sensors, kaya inilipat ng Ukraine ang 8 UAV sa direktang terminal guidance. Ang dalawang nangungunang UAV ay binigyan ng papel bilang mga decoys. Humiwalay sila sa pangunahing pormasyon at mabilis na bumaba patungo sa outer substation at transmission line sa labas ng planta, habang ang 6 na natitirang drone ay napanatili ang kanilang trajectory patungo sa main power generation core. Ang bilis ng mga drone ay itinulak ng higit sa 100 miles per hour at ang pormasyon ay nahati sa iba't ibang approach axis. Nagsimulang magpaputok ang mga sundalong Russian gamit ang kanilang AK-74 rifles, ngunit ang isang maliit na target na mabilis na bumubulusok ay lumilitaw lamang sa engagement window sa loob ng ilang segundo. Ang unang UAV ay natamaan ng ilang bala sa pakpak, ngunit napanatili nito ang flight stability at direktang bumangga sa high voltage equipment cluster. Ang 165-pound warhead nito ay sumabog na nagdulot ng malaking pinsala sa mga electrical cabinets, ceramic insulators at kalapit na structures, habang ang transformer oil ay mabilis na nag-apoy at lumikha ng sunog na may temperaturang umabot sa humigit kumulang 1,100 degrees Celsius kasabay ng paglitaw ng electric arc sa mga bus bars. Halos kasabay nito, ang pangalawang decoy UAV ay bumangga sa isa pang bahagi ng transmission system na nagpakilos sa mga protective relays at circuit breakers upang automatikong isolate ang nasirang linya. Dahil dito, ang isang bahagi ng external power network sa labas ng Balaclava ay nawalan ng supply. Ang makapal na itim na usok ay mabilis na umakyat, ang mga bagong thermal signatures ay lumitaw ng napakadami at ang monitoring systems ng Russia ay sabay-sabay na nakatanggap ng napakaraming electrical fault alerts. Ngunit ang mas mahalagang layunin ng dalawang paunang pag-ataking ito ay ang pilitin ang huling layer ng air defense na ipakita ang kanilang magiging tugon. Umasa ang Ukraine ng isang 2S-38 Derivatia PVO air defense system na nagpoprotekta sa gitnang rehiyon ng planta gamit ang 57mm 2A90 automatic cannon nito, ay iiwan ang posisyon nito upang tumugon sa sunog at makapal na usok sa substation. Ngunit hindi nahulog ang Russia sa pain na ito dahil naintindihan ng combat crew ng 2S-38 na ang external substation ay maaaring ihiwalay o kumpunihin sa kalaunan, ngunit kung ang gas turbine hall, auxiliary cooling lines o control systems ang matamaan, ang buong power generation facility ay magiging offline sa napakatagal na panahon. Dahil dito, nanatiling nakapwesto ang 2S-38 sa mismong daanan patungo sa core ng planta. Ang 8 UAV ng Ukraine ay 6 na lamang ang natitira sa puntong ito. Ang 6 na drone ay pumasok mula sa iba't ibang direksyon sa bilis na lumalagpas sa 100 mph sa harapan ng 57mm automatic cannon ng 2S-38 Derivatia PVO. Sa simula, nagbawas ng bilis ang Ukraine upang makatipid ng gasolina para sa huling terminal dive at ginamit ang electro-optical camera upang maghanap ng pinakamagandang anggulo.
Ngunit ang desisyong iyon ay agad na nagbunga ng isang malaking pagkakamali dahil ang mabagal na paglipad at ang pantay na flight path ay nagpadali sa optoelectronic tracking system ng 2S-38 na makuha at mapanatili ang target. Lock. Ang 57mm cannon ay mabilis na humarap sa nangungunang UAV at nagpakawala ng mga putok. Sa rate of fire na humigit kumulang 120 rounds bawat minuto at muzzle velocity na nasa 3,280 feet bawat segundo, ang mga projectile ay direktang inilagay sa harapan ng tinatayang flight path ng drone. Ang mga shrapnel mula sa sumabog na ammunition ay pumunit sa pakpak ng liuti bago pa ito makagawa ng pangalawang evasive maneuver, dahilan upang ang UAV ay bumagsak sa labas ng perimeter ng planta. Ang kasunod na drone ay mabilis na nagdagdag ng kapangyarihan sa makina at itinuro ang nguso paitaas upang direktang bumulusok sa posisyon ng 2S-38, ngunit ang pag-akyat na ito ay nagpadali sa pagkakita dito sa gitna ng kalangitan. Kaya inayos ng 2S-38 ang elevation angle nito at muling nagpaputok na nagdulot ng pagkawala ng kontrol ng UAV bago pa ito makapagsimula ng dive. Subalit ang dalawang sunod-sunod na pagkatalong ito ang nagbukas sa mga mata ng Ukraine upang makita ang geometric limitation ng huling layer ng depensa ng Russia. Ang 2S-38 Derevacha PVO ay may maximum gun elevation angle na plus 75 degrees, maximum na taas ng pag-intercept na humigit kumulang 14,800 feet, at epektibong saklaw laban sa mga targets sa himpapawid na 3.5 milya. Kung magpapatuloy sila sa paglipad ng pahalang, ang mga natitirang Liuchi UAV ay kailangang dumaan sa buong kill zone ng 57mm cannon, ngunit kung sila ay aakyat ng halos patayo sa ibabaw mismo ng sasakyan, ang firing angle ng 2S-38 ay magiging mas mahirap at hindi paborable para sa kanyon. Ang apat na natitirang UAV ay agad na nagtaas ng throttle at mabilis na umakyat pa itaas, kung saan kinuha nila ang gasolina na nakalaan para sa terminal dive upang palitan ito ng kinakailangang altitude. Naintindihan ng Russia ang planong ito at ang 57mm cannon ay nagpatuloy sa pagbaril sa rate na humigit kumulang 2 putok bawat segundo, habang ang fire control system ay patuloy na nagkakalkula ng interception point hanggang sa may isang projectile na sumabog ng napakalapit sa pinakahuling UAV at ang mga shrapnel ay pumunit sa pakpak at hulihan nito na nagpabagsak dito sa labas ng pasilidad. 3 drone na lamang ang natira. Ang 3 Liuchi UAV ay nagpatuloy sa pag-akyat hanggang sa marating ang altitude na humigit kumulang 15,000 feet sa ibabaw ng target. Sa ibaba, ang kanyon ng 2S-38 ay halos sumadsad na sa maximum elevation limit nito na plus 75 degrees, habang ang mga drone sa itaas ay tuluyang lumabas sa effective firing envelope ng kanyon, kung saan sa unang pagkakataon mula nang pumasok sila sa balaklava ay wala nang natitirang direct air defense layer na may magandang anggulo upang pigilan sila. Ngunit kapalit nito, halos naubos na nila ang lahat ng kanilang reserve fuel at wala nang natitirang pagkakataon para sa pangalawang subok. Ang 3 UAV ay mabilis na nagpalit ng paraan ng paglipad mula sa pag-akyat patungo sa isang halos 90-degree near vertical steep plunge. Ang Russian crew sa ibaba ay pilit pa ring itinaas ang kanyon sa sukdulan at nagpakawala ng mga huling burst ng 57mm rounds patungo sa bumubulusok na mga target, ngunit walang kahit isang bala ang tumama, kaya nagawa ng Ukraine na idaan ang 3 UAV sa eksaktong punto kung saan ang firing geometry ng kanyon ay wala ng kakayahang lumaban. Bandang 04:59 ng umaga, ang unang Liuchi UAV ay direktang bumulusok at tumama sa outdoor high-voltage switch yard at transformers na ikinokonekta ang Balaklava TPP sa buong Crimea electrical grid. Ang 165-pound warhead ay sumabog sa gitna ng 330 kV at 110 kV step-up transformer units. Ang protective casing ay napunit, ang distribution cabinets ay nasira, ang mga ceramic insulators ay nadurog, ang mga metal conductors ay nayupi, at ang transformer cooling oil ay kumalat at mabilis na nag-apoy. Ang napakalakas na bughaw at puting electric arcs ay kumislap sa buong switchyard nang ang mga linya ay maputol na nagdulot ng malawakang short circuit sa buong rehiyon, pati ang kakayahang magpadala ng kuryente mula sa mga generators patungo sa labas ay tuluyang naputol at nagtulak sa buong protection system na pumasok sa emergency state. Ang pangalawang UAV ay pumili ng mas delikadong target para sa pangmatagalang operasyon ng pasilidad, ang turbine hall at ang auxiliary cooling system na nakakabit sa 4 na Siemens SGT $5 2000E gas turbines.
Ang pagsabog ay direktang tumama sa mga mahahalagang auxiliary equipment manifolds, ang mga piping main pump clusters, heat exchangers at cooling supply lines ay tuluyang nadurog at nayupi, habang ang mga mabilis na shrapnel ay pumasa sa mga technical base na nagwasak sa mga pangunahing linya ng cooling system at nagdulot ng mga bagong sunog sa paligid ng mga turbine components. Ang pagkawasak ng mga piyesang ito na mula sa Siemens ay nagdulot ng matagalang pagkakaparalisa sa planta dahil sa matinding hirap na makakuha ng kapalit na piyesa dulot ng mga pandaigdigang sanksyon. Ang ikatlong Liuchi UAV ay tumarget sa mismong plant control center kung saan matatagpuan ang mga pangunahing management at coordination systems, ang itinuturing na utak ng buong pasilidad. Bumulusok ito sa napakataas na bilis na halos hindi nagbigay ng anumang oras upang mag-react ang mga tao sa loob. Ang direktang pagsabog ay nagwasak sa isang bahagi ng gusali, nagwasak sa mga load-bearing steel frames, nagwasak sa mga pader, at nagpatalsik sa mga bintana. Ang mga debris at shrapnel ay dumaloy sa mga operations rooms na sumira sa control cabinets, internal control cables, communication lines, at sa mga workstations na ginagamit upang i-monitor ang buong pasilidad. Kaya sa loob lamang ng ilang segundo, ang lugar na itinuturing na buhay ng planta ay naging isang tambak ng simento, bakal at basag na salamin, habang ang mga sunog ay patuloy na kumakalat. Mula sa 15 UAV na naglakbay mula sa Odessa, ibinayad ng Ukraine ang malaking bahagi ng kanilang pormasyon upang makapagdala ng 3 natitirang drone sa target. Ngunit ang buong prosesong ito ay nagpakita ng malalim na lohika sa likod ng operasyon. Ang mga decoy drones ay nagpilit sa air defense network na maghati ng atensyon. Ang sea skimming low-altitude flight ay gumamit ng sea clutter upang makaligtas sa radar. Ang INS system ay napanatili ang flight path sa gitna ng matinding GNSS jamming. Ang mga sacrificial drones ay tinanggap upang magdulot ng kalituhan sa Pansir S-1. Ang fan-shaped dispersal ay ginamit upang lumampas sa FPV control limits. Ang dalawang UAV ay tumama sa panlabas na substation upang humila ng atensyon. At sa huli, ang 3 natitirang UAV ay ipinagpalit ang kanilang natitirang gasolina para sa altitude upang lumampas sa firing angle ng 57 mm cannon. Ang pinakakahangangang bahagi ng operasyon ay hindi lamang ang 3 huling pagsabog, kundi ang kakayahan ng Ukraine na patuloy na magbago ng taktika matapos ang bawat layer ng depensa ng Russia. Nang makita ng Russia ang pormasyon sa dagat, ibinaba ng Ukraine ang altitude. Nang mag-jump ng GNSS ang Russia, lumipat ang Ukraine sa INS. Nang kalkulahin ng Russia ang INS error para sa FPV ambush, kumalat ang pormasyon ng Ukraine. Nang harangin ng pansirang daanan sa Sevastopol, ginamit ng Ukraine ang mga paunang drone upang gumawa ng siwang. Nang manatili ang Derevacha PVO sa pwesto nito, nagbago ang Ukraine mula sa horizontal penetration patungong high-altitude climb at vertical dive. Sa bawat pagkakataon na inakala ng Russia na nahanap na nila ang paraan upang harangin ang daan, mabilis na naghahain ng Ukraine ng isang bagong problema na kailangang lutasin ng depensa. Wala pang 1 minuto matapos bumulusok ang huling 3 UAV, ang mismong core ng Balaklava Thermal Power Plant ay nagkaroon na ng maraming malalaking sunog. Ang pag-atake ay nagpakita ng malinaw na patunay na kahit ang isang pasilidad sa enerhiya na nasa loob ng napakakapal na integrated air defense system sa paligid ng Sevastopol ay maaari pa ring pasukin kung ang buong depensa ay maituwid sa maling direksyon, magulo, at mapilitang mag-react ng huli kahit sa loob lamang ng ilang minuto. Para sa Ukraine, ang halaga ng operasyong ito ay higit pa sa pinsala sa isang planta ng kuryente dahil nagpadala ito ng isang napakalakas na mensahe na ang malaking distansya sa likod ng frontline o ang kapal ng air defense ay hindi na nangangahulugan ng ganap na kaligtasan. Ang Sevastopol na siyang pangunahing fortress at naval hub ng Russian Black Sea Fleet sa Crimea ay napilitang magpakilos ng mga helicopters, radars, panzer missile systems, FPV ambush teams, infantry troops, at heavy automatic cannons para lamang harapin ang isang pormasyon ng mga drone at sa kabila ng napakaraming layer ng interception, nagawa pa rin ng Ukraine na idaan ang mga huling sasakyan nito sa pinakakritikal na punto ng target. Kung titingnan ng kabuuang kakayahan sa pakikipaglaban ng Ukraine, ang pinakamahalagang sandali ng tagumpay ay hindi lamang ang pagtama ng 3 huling drone sa pasilidad, kundi ang paraan kung paano ginawang isang serye ng mga tactical problems ang bawat bentahe ng multi-layer defense ng Russia.
Hindi kailangang manalo ng Ukraine sa bawat solong laban, kailangan lamang nilang manalo sa tamang sandali sa bawat kritikal na bahagi ng kadena tulad ng isang helicopter na naialis sa koridor, isang radar na napalingon sa ibang direksyon, isang pansir battery na napatahimik sa loob ng ilang segundo, isang FPV group na lumampas sa control limit, at isang 57mm cannon na naisadlak sa limitasyon ng gun elevation nito kung saan ang bawat maliit na siwang ay nagdugtong-dugtong upang bumuo ng isang daanan para sa tatlong huling UAV upang tapusin ang misyon. Ito ang mensahe na nagpatindi sa epekto ng pag-ataking ito. Hindi kailangang hawakan ng Ukraine ang papawirin ng Crimea upang magbayad ng mahal ang sistema ng Russia, dahil ang kailangan lamang nila ay siguraduhin na hindi maipagtatanggol ng Russia ang lahat ng direksyon sa iisang pagkakataon. Nang ang huling tatlong Liuchi UAV ay tuluyang bumulusok sa Balaklava, hindi lamang ang air defense network sa paligid ng Sevastopol ang napasok, kundi pati na rin ang maling paniniwala na ang mga strategic target sa likod ng linya ng Russia ay mananatiling ligtas mula sa kamay ng Ukraine. Kung gusto ninyong subaybayan pa ang mga malalalim na pagsusuri sa geopolitics, military tactics at mga modernong tunggalian sa buong mundo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mga susunod pang update